but particularly sa tatay, mga kapatid. Okay? Ang sabi po ng Biblia, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Let's go to the book of Colossians, chapter 5, or chapter 3, again. Colossians, chapter 3. Sa kanan po ang hawik, sa kanan. Chapter 3, in verse number 5. Okay, are you now? Oh, I'm sorry, verse number 21. Verse number 21. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Okay? Marami po mga tinutukoy ang Biblia tungkol po sa mga bagay na ito. But anyways, mamaya magbubuklat po tayo ng ilang mga talata, and we will talk about this family or this passages here. In the book of Ephesians, talks about the father. Nang sabi po doon, provoke not your children to wrath. And then, sa Colossians naman, provoke not your children to anger. So we have the same thing here. And lest they be discouraged. So dito po sa Colossians, sinabi lang mo po dito yung duty ng father or yung not to do sa mga tatay. Okay? Pero doon naman po sa Ephesians, tinutukoy naman po dito kung ano ang gagawin natin. Kung hindi mo gagawin ito, ano ang nararapat na gagawin? Tinuturo po sa atin. Alam niyo mga kapatid, lilinawin ko lamang po ito. Let me get your attention for a while, please. Okay? Pay attention everyone in this way. Bago po tayo po. Iset aside po natin yung pangalan po ng simbahan. Let's forget for a while that we are Baptists. Okay? Ngayon, meron tayong hawak na Bible. Dumating na ba sa pag-iisip natin sa ating sarili, tinanong natin ang sarili natin, bakit may hawak kong Bible? Ako po ba ay naniniwala talaga sa Bible? Then, kung naniniwala ka, ito ang katanungan na dapat mong pagulitulayan. Bakit pinili mo na paniwalaan ang Biblia kaysa ibang libro? And then the next thing that you should understand is, when I chose the Bible to be the basis of my faith and practices, then am I willing to obey what is written therein? Alright. Willing ba ako? Kung pinili ko talaga ang Biblia na maging batayan ng ating pamumuhay, talaga bang willing ako na sundin ko sa salita ng Diyos? Kahit na po ako bilang pastor, hindi po ako nagpapastor sapagkat ako'y Baptist, at hindi po ako naniniwala sa Bible sapagkat ako'y Baptist. In fact, bago ako naging Baptist, naniniwala muna ako sa Bible. And that made me a Baptist. Right. You see? So, pinili ko yung Biblia. Pero tinatanong ko, kung pinili ko yung Biblia, wait para kung sundin ko ang Biblia. Now, kaya ko sinasabi ito mga kapatid, sapagkat meron mga nagmamarunong nasasabihin hindi naman yun para sa atin, para sa mga Hudyo yan Alright, tanggalin natin yung pagiging Hudyo. Ano sabi ni Paul? Whether you are a Jew or a Gentile, we are both proved before God that we are all under sin. Hindi po tayo kakaiba sa mga tao. Lahat po tayo parehas bilang human being. Time will come na harap ka sa Panginoon na hindi ka lamang Hudyo at hindi ka Pilipino. Harap ka sa Panginoon bilang nila. Right. Bilang tao na nilikha ng Diyos. But my question is, gaano mo ipinamuhay ang buhay mo sa ibabaw ng lupang ito? Bilang nilikha ng Diyos. What system? Anong system sa buhay mo? Operating system ang pinili mo para mamuhay ka sa ibabaw ng lupang ito. Kaya ako yung nagpapasalamat sa Panginoon na pinili ko ang Biblia. Hindi po ako nagsisisi na pinili ko ang Biblia bilang system ng buhay. Alright? Mamaya, kaya sabi
Sabi ko po sa inyo, pag-uusapan natin ang mabuti po ito. Particularly sa mga fathers po ngayon, sapagkat hindi ko po nakikita ang epekto. Sabi ko nga po sa inyo, nagka-counsel ko ng maraming tao, nagka-counsel ko ng mga bata, kahit na sabi ko nga sa inyo, dahil sa akin, busy time, kahit naglalakad ako dyan, pag may chance kayo, magtanong kayo, sige. Kahit yung mga kasama ko doon sa construction, nagtatanong sila, kinakausap nila, kung habang nagpapala kami, kung mga young people na kasama ko doon, sabi ko, alright, take advantage, sa mga nandito tayo, you ask questions, okay? Sabi ko, mas maganda yung maraming gawa kaysa maraming gawa. Let's do something na nakapapakinabangan natin, okay? So, kaya, mga kapatid, seryosuhin natin mabuti kung anong pinili natin pamaraan ng buhay po natin, okay? Alright, let's bow our heads for prayer. Father, thank you for these passages. And please, bless the hearts of your people as they listen to the preaching of thy word. This is not my message, this is your message, but for your people. Now, all I want this morning is to use me, oh God, and be a blessing to your people. Salamat na mayroon kong pagkakaon na matulad. We can talk about your words, talk about your guidance, oh God. I can give you to your people your pattern of living, oh God. So please, make this profitable to your people, oh God. Forgive us for our shortcomings and cleanse us from all unrighteousness. Make us worthy, oh God, to receive blessings from thy word this morning. In Jesus' name, amen. All right, pwede po ako. And sa binasa po natin mga kapatid, mayroong mga napakagandang katanungan. Dalawang bagay yung pinapakita po sa atin, hindi na po sa Papa. I hope you read it out, amen? One is not to teach to our children. Secondly, what to teach to our children. Alright, two ways. Ulitin ko po, ano yung hindi dapat natin gagawin sa ating mga anak at ano naman yung gagawin natin sa ating mga anak. Now, hindi po, mga kapatid, are you listening now? Huwag na kayong tumayo, pero I just want to say, kung sino po sa inyo dito ang mga lalaki na meron na po kayong asawa, kung nawalan naman po kayo ng asawa na katulad ko, at least nakapag-asawa kayo, meron kayong anak, kung wala kayong anak, bahala na kayo. But if you're married, if you're not married, raise your hands, please. Higher, higher, higher. You know, parang pagtaas ng tatay talaga ng lalaki. Parang alalahanin kayo sa pagkalalaki nyo. Alright? Okay, thank you. Thank you. Maybe put it down. Alright? Now, listen to now. Ito po yung gabay sa lahat. And parang mas mga nanay na mga kapakinig dito na walang ikaw asawa po ninyo. Pagkaman sinasabi ng Biblia sa mga fathers, provoke not your children to wrath. Pag uwi nyo mamaya, pagkasama nyo na po ang inyong mga asawang lalaki, ito naman po ang advice ko sa inyo. Provoke not your husband to wrath. How do you like it, Father? Yeah, provoke not your husband to wrath. You see? Sasabihin nyo, kita mo na sayang, hindi mo narinig yung ano ni Pastor Frank kanina. Sayang eh. Oh, you're provoking your husband to wrath. Okay? Okay, forget it. Let's talk about family. Now, listen to it. Here's the familiar words. Maririnig nyo, pagka ang tatay ay galit, at kapag ang tatay ay hindi na-satisfy sa kanyang anak. Alright? Bihira magsimba yung tatay, or kahit na nagsisimba, pero maririnig pa rin yung familiar na words dito. Pag nagkamali, ang kanilang mga anak. Anak, yan ba ang natututunan mo sa church? Yeah, right. Yan ba ang tinuturo ni pastor sa'yo? Yan ba ang tinuturo ng Sunday school teacher sa'yo? Yan ba ang tinuturo ng group leaders mo, ng area leaders mo, ng iyong leader? Yan ba ang tinuturo? Those are the familiar words. That's right. That's right. Di ba naririnig natin yan, mga nanay sa mga asawa ninyo? Naririnig nyo pagka sila'y galit at hindi sila na-satisfy at pagka sila'y nag-inom? Naririnig nyo mga familiar words na yan. Pero may katanungan din po ako sa inyo mga tatay. Makinig po kayo ng buhay. Halimbawa, sagutin kayo ng inyong mga anak. Tatay, hindi mo po yung tinuturo. Pero ako nagkamali.
Pero ang nagtataka lang ko kung saan ko natutunan yan. Hindi mo yan tinuturo sa church namin, hindi mo yan tinuturo ng pastor namin, hindi mo yan tinuturo ng Sunday school teacher namin, hindi mo yan tinuturo ng area leader namin. Nagtataka ako tayo kung saan ko natutunan yan. Tayo, anong tinuturo mo sa akin? That's right. Sa totoo lang po, magaling po tayo magtanong kung anong tinuturo, anong natutunan nyo. Pero anong hindi kaya tayo ng ating mga anak? Tayo, anong natutunan ko sa'yo? Yep. Yep. All right. Amen. Good question. Parang maraming mga tatay na biglang nagpaipay. Amen. Now, I like this verse right here for one reason, because the Bible says, it's teaching us that the Apostle Paul was teaching us not to do and what to do. And most of the time, brethren, hey fathers, most of the time we are applying to our boys and girls what not to do, or what not to do, but we're not trying to explain to them, we're not giving to them, we're not teaching them what to do. All right. Kaya na ako, magaling tayo mamalo, pero hindi naman tayo natuturo. That's right. That's good. That's right. I hope you're familiar with this. Amen. So, dito makikita po natin mga kapatid na sinabi ni Paul sa book of Ephesians chapter 5 or chapter 6 and verse number 4. Ang sabi po nito, and ye fathers provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. You see, primarily, mga kapatid, the responsibility was given to the leader of the whole. There is a small entity, a unit in our society na ang tawag po natin doon ay tahanan, ang tawag po natin ay pamilya, na pinangungunahan ng mga lalaki, ng mga tatay. I'm sorry, hindi yata naniniwala yung mga tatay. Pero bagamat hindi kayo naniniwala, hindi ko babalik ka rin tuturo na bago. Ang sabi ng Biblia, ang pinuno at leader, ang liderato ay nasa lalaki. Para sa babae. Okay? May sagot si Paul dyan, sapagkat sabi ng Biblia, una, ang lalaki, ang nilikha, ang unang nilikha ng Panginoon. Now listen, for whatever reason, the Bible is always absolute, the Bible is always perfect. Ang Biblia po ang pinakang final authority po natin. That's right. Pag sinabi ng Biblia, ang tatay, ang lalaki, wala nang question mark. Wala nang what if, wala nang kung ano mga consideration mga kapatid. Wala nang pagsasabihan natin, depende yan, pastor. Depende. Wala akong nakalagay na ganyan sa Bible. Ang Bible po ay hindi po tayo nilagay sa alanganing kalagayan. Nilagay tayo sa ng Biblia sa tama at mapakaliwanag na kalagayan. Alright? So makikita po natin that the responsibility was given by God to the leader of the small unit of our society called home. At wala pong ibang leader po niya kundi ang father, ang lalaki ng tahanan. Then ask a question, fathers. If the authority was given to you, is your children learning from you? Kung sila man ay may natututunan sa atin bilang tatay, ano kaya ang natututunan nila? See that? Now, kanina ay narinig po natin yung tinuturo ni John Hill. Pagtungkol sa Holy Spirit, no, bakit love ang nakalagay po doon? I-specify ko rin sa inyo. I-explain ko rin po sa inyo. But listen to me now. Ano-unawaan niyo rin po kaya kung bakit ang pinakang ugat na tinuturo sa loob ng tahanan, pinakang primary na subject sa loob ng tahanan ay ang Diyos. Sapagkat kung wala ang Diyos sa ating tahanan, everything is chaos. Right. O kaya kaguluhan, kapatid, na hindi natin mariresolbahan. May mga kaguluhan na nangyari sa ating tahanan, pero meron po tayong solusyon because there is God. But if there is no God, brethren, wala na akong solusyon ng problema sa loob ng tahanan po natin. That is to me now. So makikita po natin dito, ang responsibility was given to the father, the leader of the home. Okay? Now, ano yung tinuturo natin? At ang primary
bagay na dapat matutunan po ng ating mga anak. Babalik po tayo mo sa Deuteronomy kagabi. Si Brother Michael nagturo sa staff at sinabi niya po yung tungkol sa tahanan na magaling na wawala. No? People are looking for a convenient way. See, everybody's looking for that, di ba? Kung asan tayo konbinyente, doon tayo at yun ang pinakanghahanapin po natin. You see? Pero ang nakakalungkot mga kapatid, kung alin yung konbinyente, yun ba ang nagdadala sa atin sa paglimot sa Diyos? That's right. Right. Sina? Dahil kung tutuusin, yung kasaysayan po ng mga Hudyo sa wilderness, bago pumasok sila ng promised land, ay may warning na ang Panginoon sa kanila. Not to live conveniently. Don't get relaxed too much. Bakit? Because when you once you enter the promised land, you will forget God. And when you forget God, that's all. You'll be living in chaos. Could you imagine? Nilikha po tayo ng Panginoon para mag-enjoy sa ibabaw ng lupang ito. Hindi para tayo magmukmo, para tayo lumabas na para tayo tinatagal ng langit ng mundo. Grabe ang ating nararamdaman, puro tayo reklamo. No, life should not be that way. Life should be enjoyable. Amen. We should live in this world and experience eternal life and live it to the fullest and abundantly. Pero balik tayo ang panahon. Bakit? Nawawala po kasi ang Diyos. Kaya sinasabi ko po sa inyo ngayon, ano ang natututunan sa atin ang ating mga anak? Mga tatay, magpatayo ng kung anong pagkakakitaan because everybody knows that if you have the money, then everything is fine. Correct. Amen. Right. Telling you that is not true. Maraming may pera, pero Yep. that's why maraming mga may pera, they're spending their money into another ways of getting money, you know? Right. Ha? Pera, para makakuha ng pera. Kumain sa dito sa Starbucks eh. Maghanap tayo dito ng tanino ng pera para kumain naman tayo ng pera. Tapos sabi ng prinsipyo, kung ano yung tinanim, hindi na yung aanihin. Magtanim na ng pera. Kaso hindi tumutubo ang pera eh. Kung gusto nyo magkaroon ng kung paano magpapatubo ng pera, magtanong po kayo sa mobile. Now let's go back to the Bible. Now, nakikita po natin dito mga kapatid, nabigay sa tahanan. And then again, the first teaching of the Apostle Paul here in this passage for the fathers is not to provoke our children to wrath. You see that? Not to provoke. You know, the word provoke, brother, is of course, it's the word provocation, you know. Yan po ay, it may pressure to call somebody to do something, to call the attention of somebody to do something. That's provocation. Okay? Now, meron pong pagkakaiba sa inciting, pero ito pong provocation may pressure na mapipilitan ng isang tao na gumawa ng isang action. Whether it be good or bad. Kaya nga pong provocation is only for bad, but also for good. See? Kaya sabi ng Biblia, maging sa Apostol Pablo, sinasabi na rin, provoke somebody to do good and to good works. Yan sabi po. So you see, so makikita niyo po dito, the Apostle Paul was telling us to call somebody into action, but in this case, na sinasabi niya, sa verse number 4, provoke not your children to wrath. He was simply telling us fathers not to call the attention of our kids into an action by offensive words. Offensive words. Kaya sabi ko nga po sa inyo, maraming beses na ang mga kinakausap natin ang bata kung kailan tayo galit. Amen. Amen. And everything na lumalabas na po sa ating bibig ay offensive na. That's right. You see, mag-uutos ka, may hawak ka ng baso, may hawak kang takip ng kaldero or kawali, ano mo pwede makakasakit at iuumang natin sa anak natin. Ano ba mo? Hindi mo siya tatawagin ng cute na tawag. That's right. That's right. Kung ang tawag niya, kung ang pangalan niya Augusto, hindi mo siya tatawagin August. Kundi, ikaw na talagang Augusto ka. Amen. Now, do you understand that we are trying to call the attention of our children into an action by an
Di ba? Not only that, maraming beses na para lang mapagalaw natin ang ating mga anak. Kukunin natin ang ating isang anak at iingitin natin na parang nagpapakita tayo ng pabor sa isang anak. Yep. Amen. Na sabihin natin na parang, anak, ito sana nangyari sa'yo kung tumilong ka lamang. Yeah. See Amen. That is a part of provocation. You're putting pressure on your children to make or to do an action that you will never love when they do it. All right. All right. Alam nyo, dapat makita po natin ang mga bagay dito. And then, sabi ng Biblia, provoke not your children to wrath. You see? Now, it's something na makikita po natin na kapag ang batang ito ay gumawa na po siya ng action, papunta na po ito sa isang labanan. Labanan ng authority. At pagka nakikita niyo po ba, na pagka yung authority na ang nabangga, ang nararamdaman lamang natin po mga potensya, sabi natin sa mga nararamdaman natin mga tatay, sabi natin, abay wala ka ng respeto. Hindi ka na marunong gumana. Nasakta na po yung ego natin, kasi alam natin leader tayo, pero hindi siya nagkaroon ng magandang response doon sa ginawa natin sa kanya. Of course, marami tayong ginawa kakulihan sa ating mga anak. Sa bakit pinalaki natin sila. Pero mga kapatid, dapat natin alalahanin na panatiliin natin yung respeto natin sa ating mga anak by not provoking them to wrath. Are you still with me? Not provoking them to wrath. Now, if you're not going to provoke them to wrath, then what are you going to do? The Bible says, bring them up. Bring them up. You know, some of the Bible, bring them up. Now, basically, bringing them up, you have a touch. You have a connection. You see, pagdating sa upbringing, pagpapalaki ng bata, meron ka laging connection. Lagi ka may touch. Hindi mo natin sasabihin na, bahala na si boss niya. Sino boss ang tinutukoy mo? Misis mo. Now, do you understand na maraming mga tatay gusto natin respetuhin tayo ng ating mga anak, pero ang nakikipag-usap sa kanila yung ating mga asawa babae. Amen. Amen. I hope you're familiar with this, Right. fathers. That's right. When was the last time na kinausap natin ang mga anak natin o nag-fellowship tayo ang mga anak natin? Ang fathers. You see, we want our wives to work for us. By the way, magkano kung sinisweldo ninyo sa inyong asawang babae? Alright. Para sa pag-aalaga ng inyong anak. Na pagka magpapabili lang sila ng make-up na gagamit tayo. Come on. Come on. Now, the Bible says here, bring them up. Where? In the nurture and admonition of the Lord. Now, this sounds familiar. Palagi po natin pinag-usapan ito. But what I want you to learn from this is, fathers, again, don't miss this. You should have a connection, a touch. Dapat meron kayong touch, meron kayong connection sa inyong mga anak. Yes. Don't lose it. Don't take it lightly. Alam ng anak natin yan. Alam yung connection. By the way, money is not the final connection. Yep. Money is not the answer for all, for everything. Money is just a way. Hindi po yan ang lahat. Tandaan niyo po na, nilikita na po siya na kasi ako wala pang pera noong araw. Now listen to me now. The Bible says, bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Now notice what the Bible says here. In the nurture. What is that? What kind of nurture is that? Now, basically, ito po ay pagpapakain. Pero ang tinutukoy po rito mga kapatid is yung pinakabuod ng nurturing. Ano po yun? The Bible, the Apostle Paul was talking about that which promotes growth and
Hindi po yun ang tinuturo natin. To teach our children to count is fine. Now listen to me now. But to teach them what counts is the best of all. Ang alam ko lang natin, turuan ko natin ang mga anak natin na mathematics kung paano magbilang. Pero hindi natin alam, hindi alam ng mga anak natin. Marunong sila magbilang, pero hindi nila alam kung alin ang mahalaga. Yep. Amen. Oh yeah. Kita nila, ang gagaling magbilang yan. Kaya ang gagaling magdukot eh, maggupit eh. Lalansin kayo sa mathematics niya. By the way, hindi mo yan talaga marunong sa mga mathematics, division, mga gano'n. Magagaling lang ng pagpera na. Alright. Magagaling sila mag-divide ng pera. Pero sa numbers, gano'n, pag hindi ka na marunong calculator ng mga yan. So what I'm telling you, brothers, is this. The Bible is not only talking about education, it's about secular education, but education that promotes growth. Yung paglaro, yung paglaki ng bata, hindi yung physically, kundi yung, sabi mo nga niya mga kapatid, sabi ng iba, ay, ang galing naman ng English yan, ang talino yan. Ay, huwag mo sabihin ng mga Amerikano, tatalino. Karamihan sa mga Amerikano, bobo. But let me tell you something, mga kapatid. Ang talino ay nasa pamamaraan. In fact, hindi po yung talino ang tinutukoy na para magsabihin ang galing na, magaling magsaulong. Alam niyo mga hindi marunong magaling magsaulong, talagang yun. Pero gusto nyo sa ulo, sa ulo ko sila. Pero ang tinutukoy ng Bible, mga kapatid, na wise is wisdom. And wisdom is a skill that we are getting from the knowledge of the Bible. Ibig sabihin, pag na-educate natin ang tao, naturuan natin ang salita ng Diyos, kaya yun po yung sabi ko sa inyo kanina. Pagka isang tao natuto ng Bible, pinili mo ang Biblia na magiging way of life mo, na magiging operating system ng buhay mo. Well, ito yung magbibigay sa iyo ng skill pagdating sa pangangailangan mo. Maaaring sasabihin mo, may nakalimutan ka rin sa bagay, pero alam nyo, sa tuwing kailangan mo nagkaroon ka ng problema, boy! Hindi ka magpapakamatay. Bakit? You have a way out. That's God. Your way out is what you learn from the Bible. Yeah. Now, so sa Biblia, you have to nurture. Do not provoke them to wrath, but bring them up. Bring them up. Okay? Bring them up. That which promotes growth in education. And then sa Biblia, the admonition. Tingnan niyo po kung gaano po magkasama po itong dalawa. You know, ako po lagi kong iniisip yan. Tinatanong ko, pag may inilagay ang Biblia na kasunod dyan, tanong ko agad, bakit ito ang inilagay? Bakit admonition? Bakit nurture and admonition? The admonition is calling the attention of our kids to, that is to a mild rebuke or a warning. A warning. Okay? So makikita nyo mga kapatid, na pagka pinalaki natin ang bata, kinuha natin ang attention niya doon sa ikalalago, bang! Maiingatan rin yung bata yung hindi niya ikalalago, yung hadlang sa paglago. See? When we are calling our kids, our boys and girls, doon sa isang bagay na madalis na lumago. Listen na. Parang lang ang bata, pinaiinom mo ng, anong tawag yung papatanggat? Kibir? Cherry pear. Cherry pear. Cherry pear. Cherry pear. Okay. Papatanggat yan. Eh, habang pinaiinom mo siya ng papatanggat, aalisin mo yung mga pangpaunano. Kaya mo ba? So, you understand kung gaano kaganda ang binibigay sa atin ng Panginoon? Nurturing and admonition. Admonition is warning. You're giving warning. Hey, not to do that. Habang pinaiinom mo yung isang bata ng pampatangkad, sasabihin mo sa kanya, oops, umiinom ka ng pampatangkad, huwag kang bubuhat na mas mabigat sa iyo sapagkat ang laman mo ay titigas, may hirapan ka rin tumangkad.
So that's how I review. You see, now listen to me now. We want our boys and girls to live righteously in this present world. So every time na mayroon po tayo nakikita sa kanila na hindi ho maganda, sasabihin natin, hey! Warning. Huwag mo gagawin yan. Okay? Minsan ho ang mga bata, hindi lang mo nila alam kung ano gagawin po nila. Believe me, maraming mga bata na gusto nilang mabuhay matuloy. Diba? Lakas. Yeah. Diba? Yeah. Wala ko mga young people dito. Nasubukan ko po yan, kasama ko po sila. Nakita ko po sa kanila ang kanilang pagnanasa na sila'y mamuhay na matuloy. They want to be a blessing. For the information of our parents here, your boys and girls, they really want and love to live righteously and be a blessing to you. Amen. 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 But you know what? They just don't know how to do it. Ngayon, ang problema po natin, nagpupunta tayo sa provocation. Pag nagkamali yung anak natin, parang nasa isip na anak natin is, gusto yan ng anak ko. No. Hindi lamang po yan alam kung alin yung dapat niya gawin. Listen to me. Kung gusto mo ng anak mo, is it because wala siya ibang nakita eh. Let me show you an illustration, okay? Brad, dalawa na. Minsan, nalalagay po ang inyong anak sa lanay ko. Ano po yan siya? Nalalagay po sa alanganin ang inyong anak. Which way to go? Hindi po nila alam eh. Now, bakit dito sa kaliwa lamang po sila pupunta? Kasi po wala silang alam sa kanan eh. In this illustration ay makikita niyo po kung ano po ginagawa po natin. Sinabi ko po sa inyo kanina, dalawa ang pinapakita ni Paul dito. Una, alin yung hindi gagawin. Pangalawa, kung meron kung hindi gagawin, alin yung dapat nila gawin. And most of the time, nandito naman po tayo sa isang side. Yung hindi gagawin, hindi mo dapat ginawa yan eh. Sinasabi. Bugbog na lahat yung bata, wala ka pang tinuturo. That's right. That's right. Amen. 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 Yan ba tinuturo sa iyo ni Roy? Yan ba tinuturo mo kay Roy? Palipasan kayo ay kalalabi. Magkakaroon na kayo iwi. Mas grabe. You know, nasising tayo lang. Kaya yan ang tuturo pa. Kasi na, that's only one side of the world. Yep. Yep. But the Bible says, hindi po natapos na sa provoke na. Tinuturo sa atin kung anong gagawin natin. Minsan ho, mas madali ang mamano. Mas madali ang sigaw. Mahirap yung mauubong ng dalawa. At tuturuan siya. That's right. Amen. Which is yun ang pinakamahalaga. Nakaupo ka sa inyo po ako. Upo ka dito. Naging ko sabihin, nakakita ng upuan ng pastor. Ano bang hihingi? Amen. Amen. Sino mo magulang dito? Upo ka ba? Sumuhay ka. Narisin mo nga. Ano sabi na bago? Nurture. Call your boy into an attention that promotes growth and education. Saan ko po siya rin i-educate? Sa salita ng Diyos. Therefore, not only that, what is admonition here? Ang admonition is, mayroon pong warning. Una, alam mo, gusto mo pala mag-gusto. Nakaupo ka na dyan. Huwag kang basta-basta maniniwala sa mga maniniwala. Yeah. Galing-galing tutok, pero ako, galing-galing. Alalahanin mo. Nangyari din sa tatay. Alalahanin mo. Kaya mo mga ito.
Mag-ingat ka. Ang mga hari, ang salita ng hari ay hindi nababalit, pero mga hari nababalit. At sabi ng isang hari, makasumpong ako ng mas mapait para sa lahat ng pinakamabait. Pinakamabait. Yep. Babae. That's right. Ano sabi mo rin? Kung maniwala? Okay. Kala ko sabi nyo rin, kung maniwala ang saklan. But anyways, mga kapatid, look. Dalawang bagay. I'm calling his attention into an education that promotes growth. Kung saan siya lang. Okay? Now, give you some observation. Just observation na pakaganda mga kapatid. Okay? Ang una po na ipapuri ko is someone is growing and developing a behavior. Whether you believe it or not. Whether you believe it or not. Whether you are aware or unaware of this, somebody is growing and developing a behavior. Diba? Itong batang ito, ilan pa nga Philip? 16. Siya po ay nagde-develop ng isang behavior. Nagde-develop po siya ng isang behavior. Kaya nga po mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, sa aklat po ng Proverbs, kapag ka ang bata po ay hindi naturuan, lalaki po ito mga kapatid. Let's take a look to the book of Proverbs chapter 22 para makita niyo po. Alright? Follow me carefully. Proverbs 22. Alright? Are you with me now? Para makita niyo po ang kahalagahan ng pagtuturo po nito. Verse number 15. Are you with me now? Say amen if you're there. Alright. Ano sabi po ng Biblia? What's the first word? Foolishness is what? Bound in the heart of a child. Ano po ang nakatali? Ano po ang karga ng batang ito sa kanyang isipan? Foolishness. Okay? Anong ibig sabihin po yan? Isang idea, katuruan mga kapatid. Prinsipyo, kung tawagin, na nasa kanyang isipan na pinangahawakan niya. Alam nyo, ang ibig sabihin, maraming mga kabataan meron pinangahawakan ay hindi ho maayos. Yeah. Because primarily sa Biblia, foolishness is bound in the heart of a child. See that? What is in there? Ano ba sabi ng Biblia? Dagdagan pa ho natin. 23 verse number 13. Chapter 23 verse number 13. Okay? Sabi po ng Biblia, withhold that correction from the child, for if thou beatest him with a rod, he shall not die. Thou shalt beat him with the rod, and shall deliver his soul from him. Now, not only that, there's another passage in chapter 29, in verse number 17. Ano po sabi ng Biblia? Correct thy son, and he shall give thee what? Rest. He shall give delight unto thy soul. Alright? Now, this is a foolishness. And then it involves a 23, yung salitang rod of correction. Now we have here, we are admonished to correct our son. Ang ating mga anak ay dapat ituwid, mga kapatid. Bakit nga po? Sapagkat ang isang bata na pinababayaan. Would you imagine? Yung foolishness na mga kapatid, huwag mong gawin. Ang batang ito, whether you like it or not, he is growing and developing a behavior. Now imagine a child that is growing and developing a behavior without a correction. What do you think? What's going to happen? Ano po ang mangyayari sa batang ito na nagde-develop ng isang behavior without the Bible, the biblical principle? Sila. Kaya nga po napakahalaga, yung pong tinatawag na nurture.
Pabayaan mo ito. Sabi ng iba, pabayaan mo lang, bata pa yan eh. Alam niyo, ang tawag ko po yan sa mga nanay na nagsasalita ng ganyan, minamaltrato ninyo ang inyong mga anak. Let me call your attention, mothers. Do you understand what is in the mind and the heart of your babies? Sabi ni Isaiah, nasa sinapupunan pa ninyo ang inyong mga anak ay kumakain, kumiinom na yan ng kasal para kumiinom ng tubig. Ang soon as lumabas yan sa bahay bata ng kanyang nanay, kasalanan mo ang makikita, kahihiyan. Now listen, why is that? Because foolishness is found in the heart of man. Now think about this. Kung pababayaan mo ang anak mo, at sabi mo, pag lumaki na lang yung anak mo, sa ako tuturuan yan, kulit ka na. Ang layo na mga. May nag-form na nag-develop sa kanya, sabi mo sa inyo, nag-develop ng behavior. So that the next observation, if kung ang batang ito mga kapatid ay nag-develop na siya ng behavior, ano na po ang dapat natin gawin? The word nurture mga kapatid, sa pinutulong po sa inyo kanina, it carries the words care and attention. Kaya pagka wala akong nagpapakain, listen to me now, I hope you parents, you understand what I'm talking about and you will agree with me. Nasubukan niyo na kung nagpakain sa mga anak niyo, sa baby niyo, na hindi nyo alam kung pinapakain niyo. Alright. Wala. At habang nagpapakain kayo, nandito sa kanan niyo yung baby, may hawak kayong kutsara, tapos nakatingin kayo dito. Wala kayo, uy, ang galing talaga baby ko, ha? Magpakailan pa naman. No. In fact, nag-iisip po kayo, una sa lahat, bago nyo pakain ng babies niyo, nag-iisip kayo kung anong ipapakain niyo. And to be honest with you, hindi mo po ako naging mother, pero ramdam ko po ang damdamin ng isang ina. Umiyak lamang ng isang iyak ang anak ninyo kung nakagay yung attention ninyo. Yeah. But you know what? Yan mo ay kakaibang damdamin na binigay sa inyo ng Diyos. And listen to me now. Hindi yung binigay sa inyo ng Diyos noong ang anak ninyo ay baby pa lamang. Hanggang na sa inyo ang responsibility, yung care at attention nyo ay hindi dapat mawala sa inyong mga anak. Amen. That is our problem today. Amen. We're losing our care and attention, and the one word the Bible uses, the word nurture. It carries two words. Yep. It means when you nurture your children, you are giving them a good care and your attention. But the truth of the matter is we're losing it. Nobody's paying attention. No wonder kung bakit ang mga anak natin ay lango-lango na sa drugs, lango sila sa mga electronics devices, lango sila sa mga karangyaan ng mundong ito. And when they grow up, they will never choose to serve God. Kaya nga ako bata pa lamang tuturuan na po natin sila. Ngayon pagka lumaki, hindi mo natin alam. Nag-develop na pala siya. Meron ang na-develop. By the way, the development of a behavior is continually growing. Huwag akong katapusan yan. Hanggang sa tumanday. By the way, listen now. Children are great imitators. Yeah, right. That's right. Stand careful. No wonder kung bakit may mga lalaki na pinipili nilang magkaroon ng buhok kabayo. Amen. No wonder kung bakit si Boy Abonda naka-necktie, naka-amerikana, ang baba, rubber shoes, pulit-pulit na mao. Tapos marami namang ayos naman sila eh. May nagpanikat ang buhay ko na
Huwag na po silang lumabas ng kwarto ng bahay para magkaroon sila ng i-imitate. We, our children, should imitate us. We should be the role model in the home, fathers. Oh, wala mo lang akong masyado kami pinakabahan mo na tatay kayo. Richard! Ha? Alam niyo, dapat turuan po natin ang ating mga anak. Gawin na yan. Ay, saan? Ha? Huwag po natin gawin. Huwag po tayo mga kapatid magturuan sa kanila. Bakit? Huwag po sa... Ikaw ha? Huwag kang muna iinom ha? Bakit natata ka ba? Eh, parang sinasabi natin, kung natata ka, pwede kang uminom. Paano mo pagpapawalan mga kapatid ang anak ninyo huwag iinom kung kayo mismo ay may beer sa kanila? Maging masipag kung kayo mismo ay tamad sa loob ng tahanan. Amen! Hindi na ang inyong mga asawa mo ba? Amen! Happy Father's Day, fathers. This is your day. Paano natin pagang gagawin maayos, malisig, kumilos? Kung tayo mga tatay, eh pagka tayo umalis ng bahay, nakaapak tayo ng daga, pulog na bago tanggalin yung paa. Here's what I'm talking about. We should be the role model in the home. Colloquially speaking, tayo dapat yung niliskante sa loob ng tahanan. Kung mayroon mo masigasin na pumunta sa church, tayo mga tatay. Kung mayroon mo masigasin na pasal ng kapal, tayo mga tatay. Kung mayroon mo papunayan sa pagkalangin, tayo mga tatay. Kung mayroon mo stretch shoulder in the word, tayo mga tatay. We should be the best preacher, not our wives. Amen! Let your wives be the preacher's wives. They are not the main speaker. Are you with me? Kapatid, ganito mga kapatid, kung sino ba yung misis natin, sila mga main speaker sa mga tahanan. Come on! Alright! Ano yung mga asawa lalaki? Ikaw kasi, sinabi mo sa iyo, ano ka naman? Ano ka nangyari sa iyo? Ano makalitan ka naman magtugil ang buho mo? Ano na kung sino dito sa mga tatay na pag nagbubunga mga inyong asawa, sinasabihin mo, shut up. I'm doing it. Sabi ng asawa, hindi! Hindi ako hihigay! Ay, di ba? Ladies and Bible says, 1 Corinthians chapter 8, please. 1 Corinthians chapter 8. Chapter 8, in verse number 9. Are you with me? But take heed lest by any means this liberty of yours, the power, the position, the authority that God has given you, become a what? Stumbling block to them that are what? Weak. Children are weak. Mahihina ang mga anak natin. Mga kapatid, naririnig ba mo? Yes, sir. Mahihina ang mga bata natin. Most of the time, tinuturo ko si Chatin ni mag-escape, mag-cinema. Nagsasalita ko ngayon. Sige, salita. Pagkatapos sila magsalita, sasabihin ko, wala ka may Chatin kasi nagkakatawa lang ang maraming best dito. Pagkatapos sa magsalita, sabihin ko sa kanya, did you try this? How about this? Alam niyo, mga kapatid, i-consider ito natin na bagamat marami silang alam. Pero hindi pa sobrang alam nila sa experience. Amen! Amen! That's right. If that would be the case, let us be a help to them and not a stumbling block. We cannot, sabi ng Biblia, sabi ni Paul sa mga taga-Colossae, sabi niya, mag-iingat kayo, baka ma-discourage sa lingkungan na. By the way, parents, yung mga anak niyo kaya na nandito, excited sila pagkalinggo because of you. Alright.
Because of the preparation that you are making, ilan sa ating mga kapatid na pamilya na dito na sa araw ng Sabado ng gabi, bago tayo matulog, nananalangin tayo kasama natin ang ating mga anak, pinag-pray natin ang service, pinag-pray natin yung mga pictures, pinag-pray natin yung mga magsusundo, mga Sunday school teachers, English teachers, and everything that's going on here. Those invited visitors, we're praying. By the way, kayo mga bisita na dito ngayon, we prayed for you. Yeah, amen. Last night. Amen. Tuwing umaga, papadala ng verse sa akin si Brother Bernard, sabi sa akin, just pray for you. Ang hindi niya alam, kagabi mo siya pinag-pray. Gabi para mong pinag-pray for two of the church nila. Sapagkat alam ko, saan naman yung mangyari, maaga ko silang iisip. You know, 7 o'clock for me on Sunday, it's not a devotion time. It's too late. No? Kapatid, dapat makita po natin kung ano po ang gusto mangyari ng Panginoon para sa ating mga anak. There's another passage in the book of Psalm. The book of Psalm. Look what the Bible says here. There's the familiar passage, chapter 78, mga kapatid. Chapter 78, look at this, in verse number 2. Verse number 1, give ear, all my people, chapter 78 of the book of Psalm, to keep my law. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a what? Parable. Why is it parable this time? Because it's words of encouragement that truly happened from the past. Now, I will utter dark sayings of old, which we have heard and known. And our fathers have told us. Then what's going to happen here? Verse number 4. We will not what? Hide them from their children, showing to the generation to come the praises of the Lord and His strength, His wonderful works that He hath done. Nakikita niyo po kung anong klase ng responsibility meron po tayo. We cannot hide. Now, here's what's going. May alam ako na nakita ko sa akin na naalis ko na, I think you will get this. Hindi naman po mahirap kung nagturo ko po ngayon. May nakita akong hindi maganda sa bata nito. Kapatid, alam niyo ba, the more nakakita ko hindi maganda sa mga young people, the more na sinasabi ko sa sarili ko, kulang pa ang tinuturo ko sa young people, at dapat pang magtuto ako young people. So, what I'm simply saying is, hindi lang ako sa isang side dito, kundi bumupunta ako sa isang side ng buhay ng young people. Ano ginagawa ko namin? Tinuturo ko ang dapat gawin. Bago umalis po ng Friday kami, ay kinausap ko po yung isang young man natin doon. Nag-confuse ko siya. At minsan kung titignan mo lang siya, parang pag ginawa niya yung isang bagay nito, sabi ko, napansin ko sa kanya, hindi niya tinatapos. Mamaya kung sisimulan ko lang doon sa isang bagay, and then sisimulan niya naman, hindi niya matatapusin. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Because He wants to please everybody. Yeah, right. So sabi ko sa kanya, alam ko sa ginagawa ko yan, confused siya kung sino susundin eh. Kaya tinuro ko sa kanya, i-recognize mo muna kung sino ang final authority ng buhay mo. And then, pag nakilala mo kung sino ang final authority mo, like ako ng Diyos, then sino kaya ang pinagkatiwalaan ng Diyos sa buhay, para sa buhay mo? By the way, young men, young ladies. Okay, boys and girls. Ilagay ninyo sa isipan ninyo na ang inyong mga magulang ang pinagkatiwalaan ng Diyos. Amen. God is the final authority, and your authority here as the expressions of God's authority is your parents. That's right. Amen. When you fail to submit to the authority, you're creating a war against God. Yep. You're declaring war against God. And so, sabi ko sa kanya, eto ang authority mo, eto ang susundin mo.
At ganito ang gagawin mo. Sapagkat pagka nasanay ka, natatrabuhin mo isang bagay, tapos hindi mo tatapusin, hindi ka masaya. Tandaan niyo, pag may simulan kayong trabaho at hindi nyo natapos, at gusto nyo naman po i-please ito para sabihin nyo lamang may ginagawa kayo, hindi kayo masaya. Mapapagod lamang kayo, pero wala kayo accomplishment. Magkakaroon lamang kayo ng saya pag nagka-accomplish mo kahit isang bagay sa buong maghapon. Try to practice it. Try to live by it. Try to do it. Pag natapos nyo mo yung mga pagkakas, kayo ngayon kayo natapos nyo kahit sino po sa akin, matutuwa kayo para sasabihin nyo, may accomplish mo. Huwag nung sanayin ang sarili nyo na oo kayo, pero hindi nyo tinutupad. Maging ang Diyos, walang kasayihan sa sino mang nanganako na hindi sinunod. Learn to say yes, learn to say no. And so, ano po para sa atin dito mga magulang? Okay? Naway nakita po natin sa ating Biblia, hindi ko din itago ito sa atin. Dapat manawag ito ng aking anak. Dapat makita ito ng aking anak. Mahal po ang aking anak. Kaya nga po ang sabi ng Biblia, kaya kailangan mo ipakita ito, train up a child the way they should go. Why? Because a child that is left to himself bringeth his mother to shame. So if that would be the case, I must train my boys and girls. If the case is he's developing a behavior, then kinakailangan ko lang ilagay siya sa isang behavior na gusto ng Diyos sa buhay niya. Ilalagay ko na siya, ituturo ko na sa kanya kung anong behavior. Pagka sinabi ko sa kanya, pagka pinalo ko niya, huwag yan! Kinakailangan may sasabihin ako sa kanya, eto ang gawin ko. Huwag yun mga kapatid na tinulak ko na lahat. Tapos, wala ka pang mga ito. Sa pagkaksabi mo, ay nakikinig naman yan sa iyo, pastor. Mga kapatid, unawain po natin ito. Last page na natin sa akin, okay? This is important. Mga ulang, this is your church. And I thank God that you chose me to pastor you and your family. Amen. Salamat na nagsasama-sama tayo rito. Many times, the center and the focus of most of my sermons on family, because I love family. I love you boys and girls, and I love you parents. But listen to me now. Church and the preachings, the sermons, the discipline that we are giving, that I am preaching to you, is not a substitute to your responsibility. Amen. Amen. Huwag niyo sabihin na pagbira, nakikinig naman siya, dito naman lahat ng buhay yan, dito na lahat lumaki yan. Kaya nga may sinasabi mo kanina sa iyo. Yan ang tinuro sa'yo, huwag kang magbukas doon. Stiyakin mo rin na may itinuro kayo sa iyo. Kung yung church ay may itinuro, ay may ka naman kung wala kang itinuro sa kanya. Kung yung mga leaders ay may itinuro sa kanya, yung mayan mo kayo. Anong participation nyo sa akin? That's the case in our church. Mga kapatid, ako yung papasalamat ko na magkasama tayo ito. Hanggang ko yung nagpapasalo si Bago ito, mananatili ang gantong klase niyo sa akin. Pero inuulit ko po, hindi ang ibig sabihin ko, hindi mo nakakausapin ang iwanan. Hindi ang ibig sabihin ko, hindi ka magbabasa ng Biblia sa harap ng iwanan. Alam niyo po mga kapatid, kung bakit ko naisipan na dito sa ating simbahan, sa pasimulan ng ating service, nagbabasa ng Book of Proverbs, kasi ina-assume ko na hindi kayo nagbasa ng Bible sa bahay niyo. At kung hindi mo kayo nakapagbasa, hindi mo para ipahiya kayo. Kundi at least dito sa church, nakapagbasa kayo sa akilitan. Yeah, man. Oh, yeah. Mga kapatid, yung iba sa inyo ay hindi nag-aaral ng Biblia. Kaya nga pag nagiging sa church, tinigyan ko na may explain ko sa inyo yung Bible. Trabaho ko yun ang simbahan. Pero hindi ko po kinukuha yung mga bagay na dapat yung gawin sa loob ng pamamahay nyo because God is requiring you to do it.
kung lahat po ito ay gagawin po natin, then, ako po'y naniniwala na ang ating pong pamilya ay magkakaroon po ng hungry and thirsty sa mga bagay na para sa Panginoon. And now, yung sinasabi natin, may itinuro, yan ba yung natutunan mo sa simbahan? Yan ba yung natutunan mo, pastor? Yan ba yung tinuro sa iyo doon sa Sunday school? Ano ba ang bumalik sa iyo ngayon? Ano naman itinuro mo sa akin? Tinuro ka lang ako. Kung meron kong kalakaluhan ngayon, hindi tinuro sa iba, saan ko kaya tinutunan? Kung natutunan ko man ito sa barkada ko, sino ang nagsabi sa akin na huwag ako makinig sa barkada ko? Yeah, right, right. I'm confused. Which way to go? This one or this one? Is there anybody in the house that's telling me which way to go? Somebody in the house, and it should be the authority in my house that will tell me which way to go. Bakit na hindi ka tutulog, brother? Kasi ang akala ko, ang ganda ng tindig na mag-orwa siya. Bakit nagkaroon ako ng amor sa mga may tato? Kasi akala ko pagka may tato, lalaki. Karamihan pa ng may tato, madulas. Ngayon, nasa mga hindi ko nila alam. That's why somebody in the house. Listen to me now. Before your boys and girls make one step away from your home, be sure that they get something from you. That's right. Amen. 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 Bago bumaba po yan ng isang step, handa ng palabas ng iba. Siguraduhin mo na may tinulungan sa kanya. Hanggang ngayon mo si Maki. Kahit na sabi mo rin, pagka ako'y nagising, susunod siya, every time na sasama siya kila Mike. Sila Mike, sasabihin ko, Mike, sabihin mo, pinagad ko na, si Maki mo, you know. He's my Maki mo. I love it. Pero sasabihin ko lang isang kay Mike, ingat. Ingat. Okay. Bakit sa inyo, sinasabi ko ito. That's right. Don't touch my Maki mo. Girls, get your hands off from Maki mo. It's precious to me. Yeah, God wants to use it. Man. Listen to me now. Fathers, let us give an encouragement to our children. Dahil ko sinasabi sa kanya, mag-ingat ka. Ito, dapat mo gawin. Remember kung ano sinabi sa iyo ng nanay mo. Oh, yeah. Hindi rin wawakas doon kung wala sa nanay mo. Yeah. Amen. Dahil sa kanya, ito ang warning, ito ang gagawin. Sabi ko sa kanya, hawak mo ngayon. Kanina lang ako po. Or, hawak. Sabi ko sa kanya, ganito. Na, mukhang hindi mo na sinusuli sa akin yung cellphone na nanay mo. Sabi niya sa akin, kasi yung isang bumain sa akin, makulit na yun, lagi ako tinitig. Sabi ko, sabi ko, no. Sabi niya sa akin, sa pa namin. Di ba sabi ko dahil, pag lalabas ako, dadali mo. Parang may connection ko sa'yo. Ay ko sa kanya, ako will do that. May iwala ako sa'yo. Sabi ko, Amen. mga girls, alam niyo ang purpose ng cellphone, mga mo. Listen to me now. Alam ko po, hindi mo ang diablo titigil. That's right. Kung ang diablo ay hindi titigil, huwag naman natin kampihan ng diablo. By provoking our children to wrath, lest they be discouraged.
Paano po sila i-discuss? Sabi ko nga sa inyo, pagkagalit na, tayo tatawagin na natin ang ating mga anak sa ating ng Matthew, Macario! Nalisip ko na, kung tinatawag natin yung mga wife natin, husband natin, sweet names, what would we do with our children? Kaya sabi ko nga kinarita, kahit na tumanda ka hanggang o buhay, hindi rin ang pangalan mo, ikaw. Sabi ko kay Lizelle, kahit na gaano ko pa man lumaki sa simbahan ito, sumog lang simbahan ito, ang pangalan mo pa rin sa akin ay si Kulay. Oh yeah. Because they are sweet to me. Napakarami mga babies dito that they grown up in this church. Their parents came to this church when they were single. Ayaw ko lang, matagal yung ginagawa sa akin sa bed. But anyways, listen to them, they are precious to me. Pero mga kapatid sa bahay natin, let us encourage our boys and girls. Amen. By not provoking them to wrath, but nurturing. Let's give them our care and our attention. Let's give them the mild rebuke, the warning. Wag ho tayo matakot, wag ho tayo mag-alala. Let them know why we're giving it. Let them know. Pag pinalo mo natin sila, alalahanin, paano natin? Bakit ko pinalo? Number one, gusto kong agawin na job sa akin. Secondly, hindi ko mahal na job na. Thirdly, ayaw ko na ibigay sa job mo. Fourthly, mahal ka na. Amen. Hindi kita ibibigay kahit na kanino na inaakala mo na mahal ka pero totoo na hindi ka mahal. Amen. Amen. Some, huwag kang magtitiwala sa mga tamis ng dila ng mga babae. Yeah. Phil, huwag kang magtitiwala sa tamis ng dila ng mga lalaki. Girls, be careful with your tongue. Amen. Amen. How cute you be careful. Listen up, fathers. I hope you get something from this message this morning. Provoke them. My question this morning is, what did you reach? Kapag ang anak ninyo ay lumapit sa inyo, nagalit ka, inawag mo by names at hindi sweet name. Halimbawa kung tanungin ka, tatay, ano naman ang tinulong mo sa akin? Meron ko bang isasagot? Panginoon po sa umagang ito, matututo na po tayo gumawa ng isang bagay para may sagutan sa ating mga. Shall we all stand, please? Thank you, Lord. Father, thank you for your words. Bless the hearts of your people, please. Oh, don't listen to these in my mind. Lord, I like your families. I like the boys and girls in this church, oh God. Bless each family of this church. Help the fathers, oh God, to lead biblically, to please you by your leadership, oh God. Pagpalagi po ang Papa. Kausapin niyo po our pamilya sa mga pamilya. Your heads bowed, our closed. God is speaking to your hearts with a message this morning. Just step out of your seats and come forward. We now talk. Let's do it. Let's do it.
ng iyong salita na nagtatouch ng aming kahilingan o Diyos sa aming pagkatao. Nagigising ang aming mga attention sa bagay na dapat namin pagtutunan ng attention. O Diyos, papalahin po bawat pamilya na tinutulog na lumapit po sa inyo. Alam niyo po ang aming mga pangailangan o Diyos, mga kailangan po namin. We, older people, should not discourage the weak people, the young ones. Salamat po po yun sa inyo. Papalahin niyo po ang mga isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Back to your seats, please. Para po sa aming bisita, lalapitan po kayo ng ating mga members po na sa Bangino. At meron naman po sila